Ginawang katatawanan ng mga DDS ang naging anunsyo nitong araw ng pamahalaan tungkol sa pagproseso ng pagpapauwi ng libo-libong mga OFW sa gitnang silangan sa pamamagitan ng inisyal na 2 chartered flight na magmumula sa United Arab Emirates. Sinabi kasi ng karamihan sa mga ito kung hindi pa raw nagsalita at nagbigay ng kanyang suhestyon ang Vice Presidente na magpapadala agad ng mga eroplano sa Middle East ay hindi pa raw alam ng gobyerno ang gagawin nito para matulungan ang ating mga OFW na gusto nang umuwi ng Pilipinas dahil sa patindi ng patindi ang giyera sa mga nasabing bansa. Bagay naman na nagbukas sa maraming mga pananaw ng iba na naging hudyat sa banggaan ng mga DDS at mga loyalista ng pamahalaan na nagresulta ng awayan at bangayan online. Pero hindi dito natitinag ang gobyerno sa mga negatibong komento ng libo-libong mga DDS datapwat ipinagpatuloy nito ang pagpapauwi sa mga nahihirapang overseas Filipino workers at kanilang mga pamilya mula sa Middle East. Taliwas sa pagbabatikos na hindi tinutulungan ng Pilipinas ang mga mamamayan nito na makauwi ng ligtas, sinabi ng Malacanang noong Martes. Sinabi ni Presidential Communication Office Undersecretary at Palace Press Officer Leo Castro sa mga mamamayag sa New York City na labis na nababahala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kalagayan ng mga Pilipino doon at taliwas dito may nauna ng mga nakauwi na mga grupo ng mga OFW sa tulong ng gobyerno na binigyan ng mga access pass at ticket sa iba't ibang mga bansa sa gitnang silangan na mayroong flight palabas. Ito ang unang hakbang ng gobyerno dahil sa mga panahong iyon, sarado ang karamihan sa mga airport ng mga apektadong bansa at ipinagbabawal ang anumang mga paglipad ng eroplano sa gray zone at banta ng missile attack mula sa Iran. Nabagay naman hindi ito sinang-ayunan ni Vice President Sara Duterte at inihambing pa ito sa naging aksyon noon ng kanyang amang si Pangulong Duterte kung saan nagpadala ang mga ito ng mga eroplano para isagawa ang chartered flight sa mga apektadong mga Davaoenyo na na-stranded sa Manila dahil sa epekto ng COVID-19 pandemic. Samantala, binanggit din ni Atty. Claire na mula March 3 hanggang sa ngayon, ang Department of Migrant Workers ay nakapagpauwi na ng halos 500 OFW at kanilang mga dependent mula sa Middle East. Dagdag pa ni Castro, inaasahang mas marami pang OFW mula sa Israel at Dubai ang darating sa bansa sa mga susunod na araw. Bukod dito, nag-charter ang gobyerno ng mga flight para sa OFW repatriation na pupunduhan sa pamamagitan ng Emergency Repatriation Fund ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Nauna nang binatikos ng opisyal ng palasyo si Vice Presidente Sara Duterte sa pagsasabing maaari na lamang magpadala ang gobyerno ng sasakyang pangipapawid sa gitnang silangan para iuwi ang mga distressed OFWs dahil sarado ang airspace sa maraming bansa sa Gulf dahil sa airstrike ng Iran.